somewhere out there, meron talagang exact dimensions nung hagdanan, yung actual na hagdanan na kung saan siya nabaril. Okay? May record nun. Tapos naalala ko yung Truth Commission. Nasa-stress ako. Hindi tayo. Tayo. Na-compare ko kasi yung Agrava. Ano tawag sa nila? Commission na? Yung nila. Agrava Commission. Agrava Commission. But that was the point. They documented what they could. And that is what we're trying to do. Okay? Why? Meron kang babalikan, alam mo. Wala na yung magdala na yun, pero alam mo kung ano siya. And this is my work. This is science. This is forensics. And so yung mga ganyan, mga crime scene, minsan nagdadrive ako sa Metro Manila, maalala ko din, may pinatay dyan, kasi na-involve ako. Although never actually akong natawagin na fresh pa yung crime scene. I'm not at the front line. Later on, namamaligan ko. And that is the frustration, especially also with your cases. Halimbawa, hindi ko nakikita yung kapatid niya dito yung pinatay yung tatay niya at yung kapatid niya, tapos yung kapatid niya, binukot, nakita na lang later, nakadapa. Wala. And, eto na naman ako si Forensic Science. Asaan ang CSI report? Bakit isang picture lang, madilim pa, isang picture lang ng katawan na nakadapa siya, nakatali yung report, tapos yung mukha niya nasa ground. Walang record saan siya. Importante yan eh. Why? Kino-correlate mo yan eh. So nakita ko yung katawan. But that was 5 years after. Buto na lang. But still, kahit buto na lang yan, ang dami pang nasasabi. Like that particular victim was shot in the head 2 times. Lumabas. So that means malamang doon siya pinatay kung saan siya nakunan ng likat. Tapos ito naman ako, sabi ko, saan kaya ito? Kasi baka pwedeng balikan. And pag binalikan natin, baka sakaling yung area na yun, ewan ko, pabili tayo sa Truth Commission ng metal detector. Baka pwedeng yung metal detector, mahanap pa natin yung pala for whatever it's worth. Okay? Eh sa Pilipinas, kaya tayo nandito, laki ng problema natin, daming patayan, and so, eh kasi naman, ang daming kulang. Kulang sa tao, kulang sa kaalaman ng tao, yung mga nandun ay ini-train. Wala rin silang intention na gawin ang dapat gawin. Kasi, sila ko. Okay? That's the reality. And, walang gamit. Wala rin. So, ba't tayo nandito? Ba't ako nandito? Ang papel ko nga pala dun sa grupo ay ako yung dun sa forensic evidence nga. Tingnan natin kung pwede yung hawin. And that's it. At the minimum, let's document. May magagamit ba o mapagagamitan itong na-document natin? I'm not making promises, but this is how we can start. And this is how we can hopefully be attended. Ma-reform, yun ang habol ko eh. Is there a way para ma-improve naman at hindi na maulit ito? Okay? I don't know, maybe masyadong grand yung dreams, but let's be practical about it. Ano lang ang pwede natin gawin? I'll just give you some examples. Like, halimbawa, yung mga namatay yung kaanak, nakakuha kayo ng papel na ang tawag ay death certificate, right? It's the first document na testing proof sa balisya. It's proof. Kasi nandun yung pangalan niya, pag-anak niya, nanay, tatay, tapos may part 2 cause of death, yung kinamatay, pinirmahan ng doktor, and so on. Alam niyo bang, yun pa lang, ang dami ng problema. Okay? May collection ako ng death certificate. Because that's the first thing I asked for. You have a dead body that's referred to me. Saan ang death certificate?
Actually, doon sa mga ni-referred father, may isang wala eh. Death certificate. Imagine. Tapos, marami sa kanila kulang. Kasi weird ang death certificate sa Pilipinas, may back page. Dapat yan wala, everything is just ignorant. Pati yung format niya mali. Okay? Marami, lalo na yung mga namatay yung mga 2016, ang gamit ko nila yung luma, na wala man lang date of birth. Eh ako check ko yun, kasama yun. Kasi minsan mali-mali age. Kaya minsan nagre-rely ako sa documentation nila, Rafi Lerma, kasama niya ni Randy, nag-issue. Anong documentation? Yung lapida. Kasi kahit pa paano meron ng birthday. Okay? Importante yung mga detalye na ganyan eh. Tapos yung why? Bakit mo natin backpage? Eh kasi nilagyan nila na ng part na yung Dr. Pipi Casanto. Minsan kulang yung harap, sasabihin pa doon, medical legal case. C, backpage. Pag-click mo, wala pala. And kayong mga organa, maybe you don't know about this. Meron lang kayong kopya, Xerox, yung front page lang. Okay? Tapos sa frustration, kahit na naman makita mo yung back page, wala rin naman. Kasi yung mga doktor, sasabihin lang nila, something very general. Gunshot wounds of the head and trunk. Alam niyo ba sa siyensya ko, doktor ako, pathologist, forensic pathologist, you don't stop there. Kasi, of all, say, multiple gunshot wounds, ilang beses yung binaril. Of all the injuries, importante yung alin ang pumatay sa kanya. And actually, it goes beyond the death certificate. Sa report namin, makasakali masabi mo, ating pagbaril ang nanay. Buhay pa ba siya nung binaril siya ng subsequent times and so on. So, alin ang damage sa loob. Yun, kasama yun sa autopsy report. Ganong level. Eh, hindi naman po, hindi forensic pathologist ito mga po, hindi trained. So, magsascribe lang sila ng multiple gunshot wounds. Eh, obvious naman eh. And actually, pag tinignan mo ang autopsy report ng PNP, nakalagay doon, the purpose of this examination is to determine cause of death. Diyos ko, talo-talo ka na doon. Kasi kahit na po kayo, na hindi kayo doktor, nakakita ka ng tama sa ulo, ilalayo talaga gunshot wound. Tapos wala na silang issue of identity. Minsan, hindi question. Tapos isa pa, hindi natawag namin manner of death. Very simple. Binaril ka ng ibang tao. Ang tawag namin doon, homicide. Sa mga death certificates sa collection ko, wala man lang nagko-commit na homicide. Kukunti. Tapos alam niyo ba, death certificate natin, meron pang weird na entry na. Death by legal intervention. Saan ka makakita ng death by legal intervention? Actually, pwede mong i-argue itong mga napatay na binaril kasi nanlaban. Tapos legit police officer yan. Ay, di ba? Legal intervention yun. Hindi ginagamit yan. Ewan sa nila napulot yan. So, ang daming pwedeng gawin sana ma-revise, mapag-aralan. And ito yung binigyan ako ng buhay ni Chris. Sabi niya, pwede daw namin habulin sa PSA. You know, one time, big time. Ano ba yun? Kasi kung pa isa-isa, ang hirap niyan. And pwede kang i-shoot down. Actually, pwede sabihin, hindi namin gawin ito mag-ana. But as a commission, mas may ngipin kami, mas may lakas kami, na humingi ng records. So yun yung inaasahan sana namin mangyayari. And isa pa, death certificate pa lang yan, yung mga findings, nagkaroon nga ba ng CSI, nagkaroon ba ng, I don't know what they did, pero very disappointing and, you know, some of us here know it. Parang yung mga police, meron lang silang template, tapos papalitan yung pangalan, yung lugar, etc. Minsan nga nakakalimutan na nila eh. Sabi namin nun, baka naman kaya pare-pareho yung serial number ng barrel. Eh kasi, yun yung template, hindi lang napagtan. Pero ngayon eh, mukhang may lumalabas sa ibang storya. Okay, anyway, ito yung mga gusto namin palabasin. Tapos yung autopsy report, quotation mark yan eh. Kasi nga,
kopya, page 1, walang page 2. Kahit na kumakuha ko yung page 2, hindi din ako umaasa na marami akong malalaman. Bakit? Eh kasi nga mahapyaw lang yung ginawang examination. But still, I'm hoping na may makuha ko doon na useful. Bakit? Kahit pa paano, itong mga doktor na to, na-identify, may tama ng bala here and there. Yung mga nakuha kong exudates, buto na lang. Malamang yan, marami kami naminis. Kasi, dumaan sa soft tissue, like sa abdomen, ito. Pwede kang makatay. May tinamaan dyan. Pero hindi lalabas sa buto. Okay? And, minsan, tapos mga small details. Like, recently ko lang na-realize, yung sabi nito autopsy report ng police, meron daw siyang marks, ligature marks. Eh, paano kung ang story ay nanlaban? Paano ka makalaban kung nakatalo siya? And I know of Rafi and Vince and the other night crawlers having a lot of documented cases like this. Except that, isa pa yun, hindi, parang wala pa kaming repository ng mga pictures nila na may pangalan, na may lugar, etc. So ito mo yung ina-ambition namin na ayusin talaga yung findings. And ito yung dream ko din na yung findings ko ay mapunta sa isang actual repository database na kahit may mangyari sa akin, ay nandiyan pa rin yung findings. Kaya again, hindi ko alam kung magagamit pa ito legally. We don't know. I know of some of my cases, well, narinig ko lang naman na baka nakarating sa aid. I don't know kung nakasalang, ipipresent or whatever. But ang habol natin is we are ready, that's it, with the documentation. Kung sakaling man kailanganin. Okay, paano kayo makakatulong? Alam ko, like, yung mga father cases, nakulit na kayo eh. Meaning, ano ang meron kayong document? Because if I get the chance, I ask for that. And not just the death certificate, meron pa kayo police report, autopsy, report, and so on. Pictures, nakakatulong din yung, kasi lahat naman tayo may cellphone eh. Yung kinunan mo ng picture yung bangkay, nung namatay. Although it is morbid and it is painful, but still, to me, it's documentation. Like I know of one case, ewan kung sino kumuha. May tama siya dito. May batik-batik. Alam niyo ba yung batik-batik na yan? Stippling. Hindi. Stippling. Or, ano yun? Tattooing. That's another term for it. And that indicates malapit. Hindi nakatutok, hindi malayo-malayo, pero malapit. Ewan ko kung nakuha ito ni judge. This was one of the rare cases of Wabos ng court. Kung nag-cap na ito. Because I noted it and I reviewed the pictures. What does it mean? It's against the narrative of the police. Ang sabi ng police kasi, nandun daw si Mr. Tapos, silip-silip sila, nagpapatulan sila lightly. And somehow natamaan sila. Which is against the narrative, of course. Family, hindi. Pinasok kami. Kinuha si husband, tinutukan, malapit na. Doon pinatay. Ganyan po ang use ng silbi ng physical evidence. Okay? Kaya nga lang, ang problema ngayon, nag-ahabot tayo. At saka hindi natin ito trabaho. Trabaho ito ng police, actually. Kung nagkaroon ng sistema dati, hindi mo sana nagtuloy-tuloy ang patayan. Marami mong buhay. Ngayon, ang problema natin ay do not see changes. I'm hearing some good news. Medyo may silver lining ng konti. Mas marami ng tao na gustong magbago yung sistema. But that we still have to see. Ano pa ba natin? So, ang habol natin ay, I don't know how far I can review the cases.
elections, naka-20 autopsies ako. And this was 2016, 17, 18. Lumalapit sa akin kasi ako nga ho ay nasa Ivory Tower. Yung hindi ako naghahabol ng patay, sila, hinihintay ko sila kung saan pumupunta sa akin. And may napunta sa akin. And meron akong mga cases doon na well documented. Kasi somehow yung pamilya na away sa kanila yung daw yung soko. Binigyan sila ng kopya ng pictures. Tapos hindi man ako napapunta doon sa scene. Kasi kung mababalikan ko, babalikan. Kasi malayo eh. Sabi ko, kunan nyo nga po ng picture to. Kasi sabi ko legit post, anong tawag na? Drag-offs daw. Eh pinasok yung bahay, binasak yung pinto eh. Pinatay niyo yung tatay dun sa living room. Tapos makikita mo yung picture o yun yan. Sabi ko po, pasensya na mo kumakain na yun. Buti na lang percentage kami. Pero makikita mo sa picture sa rena. Ang dami tugo dito sa likod niya. Ang dami ng tatay. Makikita mo yung may smear. Kung saan yung kamay na may barel. Ganda lang yun sa Pilipinas, surprisingly. Napatay ka. Na supposedly nagpapunto ka. Kapag pagbagsak nila, hawak-hawak pa rin, pa rin. Hindi nabibitawan. Hawak-hawak pa rin. Tapos mukhang pinutok nila yung baril towards the house where it was safe. Ano lang nasabi? Putok. Tapos alam mo, pinatay siya doon sa loob. Meron pa nga bala sa ilalim ng katawan. That means he was already down and still hit. But you know what happened? Doon sa report ng police, it was a shootout kasi nga drug bus, by bus. Mukhang pinulot nila yung mga basyo-basyo, tinapon sa gate. And negative findings, ako nagkabalilan dito ay nandilin mo tayo. Tapos lahat ng gun nandun sa loob. Tapos walang, sabi ko doon sa pamilya, kunan yung ng pictures, yung garahe. Negative findings, nothing. There's nothing there. Ang ganda sana ng kaso nito, kaso mo yung wala na akong contact sa family, and I do understand it. So baka meron kayong makausap ng mga pamilya, ng may agaw-agam. Kung natatakot, pwede tulungan. Kung ayaw pa-live na interview, pwede naman kayo sino. Ma-convince sila na sumama sa atin. And ang habol po ng Truth Commission ay precisely truth. Ang habol natin ay katotohanan at kailangan ito lumabas. And I promise you, kami pong nandito ay we recognize yung sensitivity, kailangan kayong malalayan and so forth. So huwag kayong matakot doon. Magkatiwalaan ako. Kaya ako sumali dito kasi wala na. Nung nalaman ko yung mga makakasama ko, wow, big time. Big time. Hindi yung, I understand habol mo talaga. Kaya pinili ko mga tao dito. Number one word, integrity. Dapat kapani-paniwala. Okay? So, sana mo ay umasa kayo. Tulungan nyo kami, tutulungan namin.